Good morning guys, welcome sa event natin ngayon. Piestahan tayo ngayon dito yan sa Kalapakuan, Subic, Zambales. So nag-unload, 2 events kami ngayon. Nag-unload kami para dito sa Battle of Quezon. Yung isa namin ay sa wedding. Iba Zambales naman yun. Medyo magkalayo. Pakita ko kung ano yung mga dala namin gamit. Medyo marami-rami na rin ang gamit nating naipundar. Sa tulong nyo, ng mga kliyente, ni Lord, ng mga staff ko, at ng aking katuwang sa buhay. Sa pagpapasensya niya dahil siyempre pagbili tayo ng bili ng gamit, medyo wala tayong nabibili sa sarili, sa bahay, at sa mga bata, no? Kaya in the long run naman, yan naman ang magbibigay sa amin kapalit, ano? So, isang mabilis na unload lang dahil babalik sa bahay to, mag-unload naman ng para sa wedding. Silang dalawa dun sa wedding, may isa pa silang helper. Kami nila Jay, Alvin ang may iwan dito. One eternity later. Nakabalik na kami dito. Lumarga na yung tatlo papunta dun sa wedding. So eto na si Jay tsaka si Alvin. Time check 12:20, nagse-set up na kami. So dito yung booth namin. Tapos isang tayuang ilaw sa gitna. Make sure lang na pag sa gitna ang ilaw, isang tayo, kailangan mataas siya para hindi sila nasisilaw. Kasi baka dito yung judge. Usually dito yung judge pinupwesto. Or dito sa harapan namin. You know. Pwede pa naman mag-adjust to. Minsan, dito kami pumupwesto sa kanto. Kuha muna tayo ng supply. Wala silang bakante. Ang ginawa namin, hinanap namin yung may pinakakonting load. So, ito yung napili namin. 30 amperes na ang nakaload ay 3 bombilya lang dun sa labas. Yung regular na bombilya. So, yan na yung pinaka safe na pwede kami kumuha. Alam ko last time dyan din kami kumuha. Okay? Yan lang naman ang nakaload dyan. Dalawa. Baka magtatlong sub kami, gamitin namin yung in-house. May mga beta 3 din sila dito eh. Sa akin nila tinanong yon nung namili sila. Kaya meron silang mga Sigma dito. Gagamitin namin yung isang set mamaya kung ipapahiram nila. Ang aming power distribution box. Ito. Basta may full band ito ang dala-dala ko lagi. Naipilit namin sa taas. So, humayag yung isang SK. So, pagka nandyan naman na yan, mag-a-adjust na si stylist. Wala pa eh. Usually, pagka ganito talaga, mga nagde-decor nila na DIY lang, medyo late na dumarating yan. So, konting-konting space lang naman ang kinain namin. Drummer lang. Ang backline lang ang nasa taas, tsaka yung drummer. The rest of the player and vocalist nandito na sa baba. So, ang ganda nung level nung backline, about 3 feet high itong stage nila. Kaya halos level sa tenga yung backline. So, ito lang yung, ayan lang yung kinain namin sa space. Kasi gagawin ngang gagawing backstage. Kaya konti lang yung kinuha namin. About 2 meter lang. Tapos iaakyat ko tong pang-ilaw sa likod doon sa magkabilang side. So lalagyan nila ng backdrop yan. Maobliga lang na medyo itaas yung backdrop dahil nga nasa gitna yung drum set. Lagi naman ganyan. May mga instances lang na yung drum set nasa side. Walang gaanong nakalagay sa gitna. May ganun eh. Depende naman sa usapan yon. 2 per side tayo. Tapos 1 per side yung sub. Madalas kami dito. Nakailang event na kami dito. So, kayang-kaya naman. Sa likod yung booth. So, kakain muna kami. 12:30 na. Iwan muna namin yung mga gamit dyan. Ang gandang tignan ng backline. Mukhang bago. Mukhang bago lahat. Tignan natin. So, ito hindi ko pa na-post sa Facebook ko. But officially, sa atin na ito. Welcome to Gavin Audio. 200 watts na bass amp. 15 na combo. Tapos meron siyang 4 inches na
tweeter na aluminum. Ang ganda nung combination. So, nirestore natin to, pinaka-vacuum natin to, nilinis natin, binras natin, pinunasan natin ng Armor All ito. Kaya yan, medyo makintab siya. Kulang lang ng dalawang itong knobs. Itong sa EQ niya, oh. Kulang ng dalawa. Plano kong tanggalin na lahat para pantay-pantay na black na lang. Maganda siyang tignan. Pero pag malayo, hindi naman halata eh. Hahayaan ko muna ganyan. Tapos ito, binras ko ng steel brass, tapos in-spray paint ko, 3 layers, harap likod. Tapos bumali ako ng mga ganitong tornilyo, kaya bumagay doon sa puti. Ang gandang tignan. Pumasyal kanina dito yung may-ari niyan, hindi na niya nakilala. Binibiro nga niya ako, babayin ko na kanya. O sige sir, bayaran na lang yung restoration ko. Ang ating Pearl Roadshow, pinakapunas ko yan, kaya ang kintab. Laney at ang ating Roland na recently lang, kakabili lang natin ito, napakaganda rin tignan, parang brand new. So malaki ang natitipid ko pagka sa mga biglaang benta, second hand, hindi masyado mataas ang presyo, halos nakatipid tayo ng mga 40%, tapos bagong bago pa, plus pagka ni-restore natin yan, ito lang medyo may konting butas lang siya dyan, pero hindi na halata yan. Napakaganda pa ng carpet niya, oh. Makapal pa. Ito yung Tuna T290 natin. So magla-launch muna kami. Beta 3 U12 ang ating monitor ngayon. So tayo ang lightman na yan kasi wala si Michael, nasa wedding siya. So dito naman more on parled tayo dito. So may mga ilang nagawa na akong program. Dito muna ako sa backlight. So dito sa Show Art 2024 ko, ang madalas ginagawa ko dito, yung 1 to 12 ay sa moving head, 13 to 24 ay sa parled. Usually ito sa frontal, tapos ito sa backlight. So meron na ako sa backlight. Nagtotono na si Jay. So yan, naka-steady warm lang, pang standby. Changing color, mabagal. Changing color, mabilis. Strobe. Chase, random color, RGB. Tapos ito chase na ganyan, sequential. Sequential na RGB. So may dalawa pa ako. Mag-isip pa ako ng pwede kong ilagay dito sa dalawa. Ayun na yung aming frontal. Kapalitan na yung mga amber white ko. Nakailang repair na ako. Pagka unti-unti papalitan na natin yan. Lumilights pa rin ipapalit natin sa amber white. Okay. Wala yan, natatanggalin ko yan. Yung extension na yan dun sa truck, may ginagawa sila. So all set na kami. Nantay na lang namin matapos yung backdrop nila. Yun na lang ang iilawan. So ang boot namin, yan pa rin yun. Kilala nyo naman ng boot namin, di yan nag-iiba. Wala lang dito yung mini pearl kasi na kay Michael. Mangangamote ako pag yun ang dito. Mas gamay ko mas matagal kaming nagsama niyan. Pero pag matagal mong hindi ginagamit talaga, mangangapa ka. Ito dapat nakalagay itong dalawang amber white pa, pero marami ng bungi masyado. Kaya naman na niyang 6 na yan. Okay? Maglalagay pa ng mga mesa dito. Sa ilalim po ipopwesto tong wire. Kagaya nun. Okay? So, silip tayo sa setup namin. Beta 3 U12A. Mga wire dapat magkakasama. Yan. Kaya lang, mamaya kasi pag may mga tao na, maano din yan. So, pagka consider nating bumili na ng cable wrap. Okay? So, front of house muna tayo. Kung mapapansin nyo, medyo malayo ang aming front of house ngayon. Kasi pagka banda, usually lalabas dyan. So para safe kami sa feedback, mataasan namin ng volume. At kahit malayo ang mic sa bibig ng user, mataasan namin ng gain kung kailangan naming habulin. Kaya
hanggat maaari sa placement muna ng speaker tayo mag-adjust bago tayo magbaba ng mga frequency sa equalizer. Okay? Naka-standby na ang keyboard stand. Meron tayong Roland KC350. Napakaganda ng tunog niya. Malinis. Ang sarap sa tenga ng tunog niya. Kita nyo naman kung gaano siya kakinis. Ang grill niya wala pang kalawang. Ni isang tuldok wala pa. Buong buo pa yung pangalan. Ang module niya, ayan. Faded ng konti yung mga plated gold niya. Pero okay lang yan. At least kompleto. Even yung mga corner guard halos wala pang kalawang. Maganda yung carpet. Laney, ito ay 120 watts KC350. 65 watts na Laney guitar amp. Napakalakas nito. Since sa mid-high lang naman ang inilalabas pag lead guitar, kahit mababa ang wattage, mas malakas ang output kahit na 65 watts lang siya. Plano kong kumuha ng isa pang LX 120 na twin 212. Yun ang pang lead namin, tapos ito pang rhythm. Madalas kasi pag band competition, ang kailangan mo 4. Isang bass, isang lead, isang rhythm, tsaka isang keyboard. Nung nakaraan nga, ang gitara 4 plus 1 keyboard. Yung nakaraang vlog ko, yung sa may Aura College. So, yan naman ang standard na bass amp, isang gitara, isang pang bass guitar, isang pang lead guitar, tsaka Roland. So kung may acoustic guitar sila, madali nang itusok yun sa linya. Basta may nakaabang lang na DI. So ito na yung nakaabang para dun sa extra na gitara. Kung magiging 3 ang guitarist nila. And then ito yung ating heart key. Ito 200 watts. So dati nagkaroon tayo ng 75 watts na heart key. Nabili natin yung kasama ng Pearl at saka yung Laney. Mahina ang 75 watts para sa ganitong venue, full size court. So binenta ko siya, nakuha natin ito. Sa lahat ng nabili ko, ito yung medyo luma, pero napagmukhang bago natin siya dahil ni-restore ko siya. So lahat yan may DI, standby na DI para sa isa pang gitara. May DI lalo na yung sa lead guitar, and then yung sa keyboard, meron tayong line out na dito, kaya doon na tayo kumuha. Okay? Mag-aayos pa pala ako ng mga cable doon. Tsaka yun. So, Big Dipper LP015. Tama ba? LPC015. Yun. So, 8 yan. Tapos may 2 akong gagamitin dun sa backdrop. Tapos nagpalagay sila ng 2 dun. Okay? So, explain ko naman ngayon ang paano ang distribution ko ng kuryente, power supply. So, itong 3 dito, isang linya niyan, kumuha ako dito sa channel 1, 16 amperes. Yung sa kabila, channel 2, same din, 16 amperes. 2 D12, isang DC8 na sub. Ito sa boot, kasama yung 6 na ilaw. Ito sa saan ba papunta ito? Kung di ako nagkakamali, papunta ito sa mga ilaw sa stage. Tapos backline 20 amperes. Sa backline, nandyan yung 3 amp, nandyan yung 2 smoke machine. Okay? Tapos ito, papunta doon. Ganun ang pagkahati-hati ko ng supply. Okay? Make sure lang na dito, magkakatabi yung mga yan. Baka talian ko ito mamaya. Kailangan ko na ng talaga, ng cable ramp. Nag-aabang lang ako ng sale sa sa Lazada, sa Shopee. So ito naka-standby na, ilalagay ko doon. All set naman na, ito na lang ang hindi ko na i-set pala yung fog machine natin. 2 yan. Mas maganda na 2 ngayon,
Magkabila yan, tag-isa. Dati kasi isa lang ginagamit namin. Hinahabol namin kung saan nakaharap yung hangin. Doon namin siya sa salungat para kahit hanginin, dadaan pa rin sa gitna. Mahirap yun kaya ginawa kong dalawa. Yung haze machine ko na kay Michael. Pag ganitong open, hindi na ako nag-haze machine kasi sayang lang, hahanginin lang. And then yung ating pearl. Hindi na nag-overhead si Jay dahil medyo kulob yung pwesto ni drum set. Malakas na sa tenga yung ating kumbaga dinig na sa tenga kahit walang overhead yung ating mga cymbals. Okay? So ang event natin ngayon ay Battle of the Bands, puro mga amateur bands ang mga ang dinig ko karamihan mga bata ang mga sumali. 7 banda ang maglalaban ngayon. Time check, it's 5 o'clock. Halos tapos na kami, parang mga 96% tapos na. Programming na lang ng beam si Jay. Mas madali talaga sa mini pearl. Basta gamay mo yung mini pearl, madaling mag-program. So, lapitan natin. Inusog pa namin ng konti yung kasi gusto ko yung drum set talaga nakagitna yan. Sa akin yan ang highlights talaga kasi may passion tayo kahit paano sa pagdating sa percussion, sa drums. Doon inaaral pa natin yan at yung panganay ko ay nakikitaan natin ng hilig din sa pagda-drums. Kaya sabi ko kanina sa mga magpa-practice, masira na lahat, wag lang ang ating drum set. So yung isang banda nag-soundcheck na kanina, may mga ibang banda na dito. Ewan ko yung iba ba't di pa nagsa-soundcheck. Tignan mo, diba? So, yan. Nakakatuwa at yung in-attract natin, no? Talaga namang gumagana yung law of attraction. Dahil basta trabahuin mo lang at huwag mong tigilang i-attract, siguradong makukuha mo. Okay? Dito sa bass amp natin, masaya na ako dito. So, tinesting namin kanina pag nakatabi ka at nasa alauna, nakakapunit din ng tenga. Malakas masyado. Lalo na itong Laney na LX65, talagang sobrang lakas. Nasa 9 o'clock pa lang, mabibingi ka na talaga kahit nasa likod ka. And then yung Roland natin, ang sarap sa tenga niyan, syempre. Ayan lang, simple lang ang setup natin. Hindi naman kailangan ng sobrang laki. Pagka sa mga ganitong venue, mga court, mga barangay event, syempre limited din ang budget niyan. Well, yes, lahat naman nangangarap ng may mas maganda pa dyan. Pero sa karamihan, mas maganda na ito. Lalo na yung heart key natin, tignan nyo naman. Talagang ang ganda niyan tignan. Ang ganda niyan tignan. Oh, tignan nyo. Ang ganda ng mga tornilyo na napili kong ilagay. At ayan, ang mic natin, yung RBR, nasa wedding, nasa kabilang event. 2 event kami ngayon, si Michael lang nandoon. At meron tayong 4 na Kevlar dito at 2 Joson Mount Everest version 1 and 4. So 8 naka-standby dyan. Ito yung ating tuna, T290, sabi ko nga kanina. Ano pa bang hindi ko na ipakita kanina dito? Ito, ang Snake naman kahit anong brand naman yan. Pero ito, nung may budget na ako, ito yung naabutan kong available na Kevlar. 30 meters, ideal yung 30 meters sa mga ganito, hindi ka mabibitin. Hindi rin naman siya sobrang haba. Okay, so dulo-dulo ng cord, pwede. May sobra pa ng konti. 16 channel yan, by 4 by 30 meters. Okay? Big Dipper, LPC 015. Dito 2 lang, tignan nyo naman. Talagang nailawan niya yung buong kon natin. Backdrop. At ang ating mahal na drum set. Kahit ganyan lang yan tinupad niya yung childhood dream ko na magkaroon ng ganyan. At tuwang-tuwa din yung anak ko nung nabili namin ito. Talagang nakikita ko siya ng
nakikitaan ko siya ng potential sa ganito. So sa kanya na lang mapunta sana, maging musician kasi ako naging technician na ako. So yun, Aquarian. Ito alam ko stock ito pero nilagyan ko lang ganito kasi nga nung last set ko medyo bumakat ng konti, pero kayang-kaya pa. Niliis ko lang ng konti na iba na yung pwesto ng beater niya. May nag-comment dun sa huling post ko na dapat daw Remo. So yes, gusto ko din yung Remo, pero kasi ito nandito na to nung binili ko nakaganyan na, magseselan pa ba tayo? Makunat naman yan kung hindi ka lang sobrang bigat ang palo mo. Hindi siya basta-basta mabubutas, magkaka-dimple. Makunat siya. Plus itong Zildjian, no? Naka-package na yan dyan. So ulitin ko, binili ko itong buong drum set na ito as is. May isa pang tom, pero stock lang yung drum head niya. Kasama yung Laney LX65A at saka yung Hartke na HD75 sa presyong 42,000. Kompleto na siya. Maliban lang doon sa isang stand kasi sira yung stand niya na isa, naka-alambre yung may isang part na naka-alambre. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng bago, Fernando. Tapos yung isa ko dito sa ride, since mabigat yan, pinalitan ko rin ng mas heavy duty na Fernando. So yung dalawang stand sa harap, brand new na yan. Fernando ang brand niya. Napakaganda. Hindi ko mo Fernando lang local lang. Maganda pala yung hardware ni Fernando. Yan. So yun lang, magpapalit muna kami at magme-merienda. Samahan nyo kami sa aming event na ito ngayon. Dito yan sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Sound check, sound check. Pag sound check, di na ako nag-iilaw.
Ligpitan na. So, tingnan natin kung anong itsura ng drum set. Sigurado maraming mag-aabang nito. Teka, punasan ko yung camera ng cellphone. Oh. Ang lalim, uka, oh. Uka talaga dito. Pero makunat pa rin siya. Kunya lang dahil talagang pag Battle of the Band, dinadaan nila sa lakas eh. Hindi nila alam eh. Kung ako magja-judge, hindi ko dadaanin sa lakas eh. Mas maganda yung masarap sa tenga ang tugtugan. Gigil sila masyado eh. Pati ito. Pero ito, pwede pa to. Pero ito, inorderan ko na. Try natin ang Remo. Kasi ito, ano na to eh. Nabili ko to, ganyan na talaga. Pero ito, ang tibay oh. Ang tibay na itong coated niya. Sana ako kung may masira dito, ito na lang. Kasi ito may spare to na binigay sa akin. Pero wala, ang tibay niya. So, papalitan natin to. Ito, na-check out ko na sa Shopee ng JB Music. Sa 11 ang dating. So, parang 3 days lang. Baka, tignan ko, baka isunod ko na rin bukas to. Pero, pwede pa, oh. Unlike neto, talagang kawawa. Akala ko kanina, hindi naabot sa mga... Natakot yung mga sumunod eh. Nangyari ito doon sa pangatlo. So, yung pang-apat hanggang pang-pito, nung sinabihan ko sila, talagang umalalay. Kasi sabi ko, kung sino makabutas, siya magbabayad. So, pag dumating na in-order ko, try nating experiment na ano ng heat gun ito kung uubra. At least, may magagamit pa kami sa bahay bago ko ipalit yung bagong in-order ko. Kahit ito talagang pinanggigilan nila. Ang lalakas ng palo, no? Pagka Battle of the Band, talagang gigil sila. Kala mo madadala sa lakas ng ng tugtog. At saka yung iba, masasabi ko lang, ang dami ng ibang band member eh. Meron namang isang tumugtog na 3 lang, isang drummer, isang lead guitar, tsaka bass guitar. Sobrang solid nung tugtugan nila. Soundcheck pa lang ang ganda na. Sabi ko kahit konti lang kayo, basta maayos ang tugtugan, mas magandang tignan. Medyo hago to. Kasi magliligpit na kami. On the way na rin yung galing sa wedding. So, dito na kami magkikita. Magliligpit muna kami. Sana na-enjoy nyo itong aming event ngayong araw. Nagpapatay na ng ilaw ang barangay. So, hanggang dito na lang. Wala nang tao. Kami na lang. Ligpitan na.